December 31, bandang alas 11 ng gabi, habang naghahanda ang marami sa masayang pagsalubong ng bagong taon, isang responsableng pagpapaputok ng paputok ang nagdulot ng matinding peligro sa isang komunidad. Isang lalaki ang nagpaputok ng tinatawag na bombshell, isang delikadong paputok na hindi dapat basta-basta ginagamit sa loob ng residential area. Ayon sa mga saksi, imbes na pataas, nag-malfunction ang paputok at sumabog mismo sa ibaba, dahilan upang 8 katao ang masugatan. Kabilang ang mga inosenteng nanonood lamang. Hindi lang katawan ang nadamay, maging ang mga kabahayan ay napinsala rin sa lakas ng pagsabog. Isa sa pinaka-apektado ang pamilya ni Carla Quebral. Ang kanyang anak ay nagtamo ng sugat sa mata. Hello po, ako po si Carla Quebral, resident po ng SPS Subdivision, Rosario, Pasig City. 11:20, nasa shift na ako, kakain ko lang. Biglang merong pumutok na parang sobrang lakas, para siyang bomba. And then, imagine nyo nasa second floor lang kami, tapos sa sahig lang namin nangyari. Ayun, nagsisigaw kami kasi nakita ko nagkaroon na ng fire sa part ng second floor namin. Tapos, ayun nga, yung mother ko sa first floor, bedridden siya, stroke patient. Nagulat siya kasi parang nakita niya puro black na lang kasi sobrang lakas talaga ng pagsabog. Tapos, yun po, nag-crash out ako, parang sa galit ko, namura ko yung mga kapitbahay namin kasi nga sobrang nakakashock yung nangyari. Tapos wala pang urgency na tumulong yung ibang kapitbahay. And then late na din namin nalaman na yung anak ko is na-damage din, natamaan. Sira yung water pipe namin, yung wall clock, nabasag. Yun nga, nagkaroon ng, nasunog yung parang tarpaulin namin sa bintana. Yung glass ng Meralco meter namin na damage din. Parang nag-malfunction din daw yung fireworks. Parang instead na pataas, normally yung sabog niya, parang naging scattered siya. And then, yes, pumasok yung part ng paputok sa bahay. Kaya talaga nag-cause siya ng fire. So, buti na lang po, hindi sa dingding namin nakahoy kasi mas mabilis. After po nung imbes na masaya sana yung New Year nyo, isinugod nyo sa ospital yung anak nyo po. Yung father yung mabilis na, sumama naman po yung may-ari ng paputok. Sinamahan niya lahat nung mga natamaan. Nagpunta agad sila sa Mission Hospital for first aid. Dagdag pa rito, muling nabuhay ang trauma ng kanilang pamilya matapos maapektuhan ang ina ni Carla na isang bedridden na biktima ng stroke. Bagamat sinasabi nagkaroon na ng areglo at sinagutan na nagpaputok ang pagpapagamot ng mga biktima, nananatili ang tanong ng marami, sapat ba ang bayad para sa takot, trauma at panganib na idinulot nito? Mas lalong ikinagalit ng mga residente ang kawalan ng pananagutan matapos ang insidente. Sinubukan ng iNews Pasig na hinga na pahayag ang lalaking responsable sa pagpapaputok, ngunit hindi ito humarap. Maging ang Homeowners Association ng SPS1 na inaasahang magpapatupad ng kaayusan at kaligtasan sa loob ng komunidad ay walang inilabas na pahayag. Habang patuloy na may nasusugatan at nadadamay, nananatiling tahimik ang mga dapat managot. Ang tanong ngayon ng publiko, hanggang kailan papayagan ang irresponsableng pagpapaputok ng paputok na tila walang takot sa batas at sa buhay ng kapwa. Ako si Monching para sa latest ng iNews Pasig. Balitang totoo, serbisyong tunay.